Magandang gabi, Pilipinas! Ako si Princess Gonda mula sa Weather Guard Pilipinas. At narito kami para maghatid ng pinakabagong balita tungkol sa paparating na Super Bagyong Goryo. Sa huling ulat mula sa Pag-asa, si Goryo ay matatagpuan sa Taiwan Strait na may lakas ng hangin umaabot sa 167 km/h at bugso hanggang 210 km/h. Taglay nito ang pinakamababang gitnang presyo ng 977 millibar at kumikilos panganluran patungong hilagang bahaging Luzon. Inaasahan itong magdudulot ng malakas na ulan, matinding hangin, pagbaha at landslide, lalo na sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela at Batanes, simula bukas ng umaga. Nasa peak season tayo ngayon ng bagyo mula Hunyo hanggang Oktubre. Kaya mahalagang maging handa. Ngayon, kumonekta tayo sa ating co-reporter na si Bon, na nasa Bicol Region. Bon, kamusta ang sitwasyon dyan? Salamat, Princess. Dito nga sa Bicol ay talagang nararamdaman na ang malakas na pagbuhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin. Nagsasagawa na rin ng primitive evacuation center para sa mga malubabang lugar at malapit sa sunod. Nagtaas na rin ng red alert ang evacuation officer para sa mga pamibang lugar. Patuloy po ang pagbibigay updates at pagbabantay sa Bagyong Goryo. Ayon sa forecast, magdadala si Goryo ng malakas na hangin hanggang matinding pag-ulan sa Eastern Visayas, Bicol Region at Northern Luzon. May posibilidad ng storm surge sa mga baybaying dagat, kagaya ng Cagayan, Isabela at Ilocos Norte. Ang wind speed ay sapat upang magpatumba ng mga puno, poste ng kuryente at magdudulot ng pagkasira ng kabahayan. Possible rin magkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakamonitor sa mga opisyal na anunsyo. Bago dumating ang bagyo, maghanda na emergency kit at mga mahalagang dokumento. Ilagay ito sa waterproof na bag. I-check ang bubong, mga bintana ng bahay. Sa kasagsagan ng bagyo, manatili sa loob ng bahay at iwasan ang paglabas-labas. Pagtapos ng bagyo, mag-ingat sa labas sa mga bumabagsak na puno. Sama-sama tayong magbantay, magtulungan para sa kaligtasan. Mga kababayan, tandaan na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kahit anong hanggan. Maging alerto, makinig sa mga opisyal na balita, at magtulungan tayong lahat para malagpasan ang mga unos na ito. Sa harap ng hamon ng kalikasan, ang pagkakaisa at kahandaan ang susi upang makabangon agad. Muli, ako si Kit Cordes ng Weather Guard Pilipinas. Nagsasabing handa ngayon, ligtas bukas. Magandang gabi at ingat po tayong lahat.